Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 826. Bidding. Ang biglaang pagkilos sa loob ng bulwagan ay nagdulot ng pagkagulat ng maraming tao. Ang kanilang mga mukha ay naging kumikinang nang malinaw nilang makita ang taong nag-abot ng kanyang kamay upang pigilan si Xiaoyan. Agad silang gumamit ng nakakaawang mga mata para tingnan si Xiaoyan. Kalmadong pinagmamasdan ng tingin ni Xiaoyan ang malaking kamay na nakalagay sa kahon ng Jade Bone Fruit. Tahimik siyang bumantong hininga sa kanyang puso. Talagang natapos sa ganitong paraan. Mula nang ilabas ang 5 Jade Box na ito, naramdaman ni Xiaoyan na malamang na ang pagtatangka niyang palitan ang mga sangkap na panggamot ay hindi magiging kasing kinis gaya ng naisip niya. Sa huli, ang kanyang mga iniisip ay talagang nagkatotoo. Malabong ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Napatingin siya sa malaking lalaking pula ang mukha na nakatayo sa likuran niya, at mahinang nagkunot ang kanyang mga kilay. Hihihi. Old Chi, itong mister ang unang nagbid. Hindi ba ang kilos mo na ito ay hindi masyadong sumusunod sa mga patakaran? Naduraj ang puso ng owner Yao nang makita niyang inabot ng matanda ang kanyang kamay. Gayunpaman, pilit siyang ngumiti habang nagsasalita. Ano ang sinasabi ni Owner Yao? Ang lugar na ito ay orihinal na nakakakuha ng isa upang magbid. Ang pinakamataas na bid ang kukuha ng item. Bakit mahalaga kung sino ang mauna? Galit na nagsalita ang malaking lalaking pula ang mukha nang marinig ito. Mapait na ngumiti at tumango ang may-ari na si Yao nang marinig niya itong sinabi nito. Tahimik na nagmura ang kanyang puso. Natural na hindi problema kung talagang magbibid ka ng mataas na presyo para ipagpalat ang ganoong bagay. Gayunpaman, isa kang walang hiyang matandang lalaki na laging gumagamit ng mga taktika. Natural na hindi alam ni Old Chi ang tahimik na sumpa ni Owner Yao. Lumipat ang kanyang tingin at huminto kay Xiaoyan bago ngumiti at nagsalita sa medyo magalang na paraan. Hihihi. Itong kaibigan, ang matandang ito ay si Chishan. Kasalukuyan akong nagpipino ng medicinal pill na nangangailangan ng Jade Bone Fruit. Maari bang makihiwalay ang kaibigang ito? Ano ang masasabi mo? Bagamat nagsasalita si Chishan sa paraang nakikipag-usap sa kanyang bibig, ang malaking kamay na nakahawak sa Jade Box ay hindi nakahinga kahit kaunti. Bagkus ay bahagyang iginalaw pa nito patungo sa kanya. Ang nakakaawang ekspresyon ng mga titig na iyon sa bulwagan na nakatingin kay Xiaoyan ay naging masiksik nang marinig nilang ibinuka ni Chishan ang kanyang bibig para magsalita. Ang kaawa-awang taong ito ay talagang nakipagkompetensya sa matandang lalaking ito na si Chishan. Sino sa Black Emperor City na ito ang hindi nakakaalam na ang matandang ito ay mahilig mangbuli sa iba gamit ang kanyang lakas? Natahimik sandali si Xiaoyan sa harap ng maraming titig. Agad na hinayla ng kamay niya ang Jade Box na naglalaman ng Jade Bone Fruit. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang hinayla ito sa isang lugar sa harap niya at ngumiti kay Chishan. Sinabi niya, paumanhin, nagkataon, hinihiling ko rin itong Jade Bone Fruit. Kaya't natatakot ako na hindi ko ito mahawi. Isang instant na katahimikan ang lumitaw sa bulwagan nang tumunog ang mga salita ni Xiaoyan. Isang sorpresa ang sumilay sa magagandang mata ng Owner Yao. Hindi niya akalain na ang lalaking ito, na mukhang bata pa, ay maglalakas loob na hayagang tanggihan ang kahilingan ni Chishan. Malinaw na bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Chishan sa loob ng bulwagan na naging tahimik. Isang madilim na tingin ang agad na bumungad sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay dahan-daang lumingon kay Xiaoyan, nagbigay ng isang mababaw na ngiti at sinabing, hihihi. Ang mga kabataan ngayon ay talagang napakatapang at walang ingat. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang pangungutya sa mga salita ni Chishan. Lumingon siya kay Owner Yao at tumawa. Pakitingnan ang 3 sangkap na panggamot na ito at ipaalam sa akin kung anong uri ng medicinal pill ang kailangan kong ipagpalit sa kanila. Ang Owner Yao ay unti-unting nakabangon mula sa kanyang pagkabigla. Saglit siyang nag-alinlangan nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Bumulong siya. Mister, balak mo ba talagang gawin ito? Hindi sulit ang pag-offend sa isang tier 6 na alchemist na pinakamataas na alchemist ng Black Emperor Sect para sa isang Jade Bone Fruit. Bagamat ang mga salita ni Owner Yao ay isang paalala kay Xiaoyan,
Ipinaalam din nila kay Xiaoyan ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Qishan nang hindi ito pinahalata. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan sa harap ng kanyang magandang intensyon. Nagsalita siya sa isang walang pag-aalinlangan. Ang jade bone fruit na ito ay napakahalaga din sa akin. Hindi ko ito ibibigay sa sino man ngayon. Kaya naman, Owner Yao, mangyaring sabihin sa akin kung anong bagay ang kailangan upang ipagpalat dito. Nagpalitan ng tingin ang may Owner Yao sa maputing buhok, matandang lalaki sa tabi niya matapos makita ang pagpupumilit ni Xiaoyan. Tumanggaw lang siya at sumagot. Itong 3 sangkap na panggamot na ito sa mga pinakamataas na kalidad ng mga sangkap na panggamot sa ating Thousand Medicinal House. Napakamahal ng mga ito. Kung gusto ni Mr. Yan na palitan ito, pakibigay ang isang Tier 5 na gamot na tableta. Isang Tier 5 medicinal pill. Bahagyang napaisip si Xiaoyan nang marinig niya ito. Tahimik siyang nagkalkula at nalaman na hindi ito itinuturing na sobrang mahal. Ang mga medicinal pill na nilinis mula sa 3 sangkap na ito ng gamot ay nasa ika-6 na baitang o mas mataas. Sa makatuwid, ang kanilang halaga ay hindi mas mababa sa isang Tier 5 medicinal pill. Hihihi. Sinusubukang matuto mula sa iba na makipagpalitan ng mga sangkap na panggamot kapag wala kang kakayahan. Agad na nagpakawala ng malamig na tawa si Qishan nang makita niya si Xiaoyan na malalim ang iniisip. Agad niyang ibinaling ang tingin kay Owner Yao at mahinang sinabi. Naaalala ko na ang isang tao ay maaaring maglagay ng isang nakikipagkompetensyang bid sa pill exchange gathering na ito, tama ba? Ang Owner Yao at ang mga nakapaligid na tao ay nagpakita ng gulat na mga mukha nang marinig nila na talagang handa si Qishan na gumamit ng Tier 5 medicinal pill para ipagpalat sa kanila. Ang matandang ito ay talagang napakamapagbigay ngayon. Sa pill exchange gathering, ang mga sangkap ng gamot ay mapupunta sa nagbibid ng pinakamataas na presyo. Saglit na nag-alinlangan ang Owner Yao at sumulyap kay Xiaoyan habang siya ay sumagot. Ito ay isang windwalking pill na isang Tier 5 medicinal pill. Matapos itong inumin, ang bilis ng isang tao ay tataas sa maikling panahon. Siguradong mapangalagaan nito ang kanyang buhay kung siya ay hinahabol. Malamig na tumawa si Qishan. Agad siyang naglabas ng bote ng jade, inilagay sa mesa habang nagsasalita. Bahagyang nagulat ang Owner Yao. Maingat niyang tinanggap ang bote ng jade at iniabot iyon sa maputing buhok at matandang nasa tabi niya. Sinulyapan ng maputing matandang lalaki ang ningning ng medicinal pill sa loob ng jade bottle bago sinisinghot ang panggamot na halimuyak. Tumanggaw siya at mahinang sinabi. Ito ay talagang isang Tier 5 na windwalking pill. Gayunpaman, ang kinang nito ay hindi itinuturing na pinakamataas na grado. Mukhang ang taong nagpino nito ay medyo naiinip kapag ginawa iyon. Hihihi. Ang mata ng old yan ay talagang kasing talas ng dati. Gayunpaman, hindi ka maaaring umasa lamang sa paningin kung gusto mong umaban sa ika-6 na baitang. Natawa si Qishan nang marinig niya ito. Agad niyang sinabi. Dahil natapos na ang pagsusuri ng gamot na ito, dapat sa akin ang mga sangkap na ito, tama ba? Kinuha ng kanyang malaking kamay ang lahat pagkatapos tumunog ang kanyang boses, hinayla ang 3 jade box sa harap ni Xiaoyan. Gayunpaman, nakalahad lang ang kamay niya nang pigilan siya ng isa pang kamay. Isang mahinang tawa ang pinakawalan. Mukhang masyadong naiinip ang senior na ito, tama ba? Wala man lang akong nasabi. Medyo nanlamig ang mga mata ni Qishan. Dahan-daang umangat ang mga mata niya. Nakipagkita sila sa isang pares ng dark black pupils. Unti-unting naging naiinip at malamig ang boses niya. Brat, dapat palagi kang umatras kapag ang mga bagay ay mukhang maganda. Pinakamainam na alam mo kung paano panatilihing mababa ang profile kapag gumagawa ng mga bagay sa Black Corner region. Kung hindi, hindi ito makikinabang sa iyo. Napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ito. Sinabi niya, salamat sa iyong paalala. Gayunpaman, sinabi ko rin na hindi ko ibibigay ang mga sangkap na ito sa gamot ngayon. Gumalaw ang kamay ni Xiaoyan matapos tumunog ang kanyang boses. Isang bote ng jade ang inilabas bago nilapag sa mesa. Marahan niyang sinabi. Dao Spirit Pill, isang Tier 5 medicinal pill. Sa tingin ko lahat ng tao dito ay alam ang mga epekto nito, kaya hindi na ako magsasabi patungkol dito.
Isang kaguluhan ang biglang sumabog sa loob ng malaking bulwagan nang tumunog ang boses ni Xiaoyan. Ang mga titig ng lahat ay may sinulid na gulat habang nakatitig sa bote ng jade sa mesa. Isang Dao Spirit Pill. Ang medicinal pill na ito ay maaaring ituring na lubos na kilala kahit saan man ito ilagay. Kung ang Windwalking Pill na inilabas ni Qi Shan kanina ay itinuturing na isang mababang grade pill sa loob ng Tier 5 na kategorya, ang Dao Spirit Pill ay maaaring ituring na isang tunay na high grade. Bukod dito, ang Windwalking Pill ay kabilang sa kategorya ng mga nakakaubos na uri ng medicinal pill. Ang halaga nito ay walang alinlangan na mga mundo bukod sa Dao Spirit Pill na maaaring direktang magpataas ng lakas ng isang tao magpakailanman. Kaya naman, kahit saang direksyon tumingin ang isa, silang dalawa ay walang puwang para sa paghahambing. Ang owner Yao at si Old Yan sa likod niya pati na si Qi Shan sa gilid ay nagulat lahat nang makitang si Xiaoyan ay talagang naglabas ng Dao Spirit Pill. Makalipas ang mahabang panahon bago ang isang ligaw na kagalakan na mahirap itago ay bumangon sa mukha ni owner Yao. Ang Dao Spirit Pill ay maaaring ituring na isang Tier 5 medicinal pill, ngunit kung tatalakayin ang halaga nito, ito ay maihahambing sa kahit ilang mababang grade Tier 6 na medicinal pill. Imposible. Paano makakapaglabas ang brat na ito ng Dao Spirit Pill? Galit na tanong ni Qi Shan sa gilid. Kahit na sa kanyang kasalukuyang antas ng pagpino ng pill, ang rate ng kanyang tagumpay sa pagpino ng Dao Spirit Pill ay hindi man lang umabot sa 50%. Bukod dito, siya ang pangunahing alchemist ng Black Emperor Sect. Kapag pinipino ang naturang medicinal pill, natural na kailangan niyang ibigay muna ito sa sekta. Kung talagang pag-uusapan ito, ang kanyang kayamanan ay hindi nakakainggit gaya ng inaakala ng maraming tao. Kahit papaano, maaaring mayroon siyang isang Dao Spirit Pill, ngunit tiyak na hindi siya papayag kung hihilingin sa kanya na maglabas ng ganoong medicinal pill bilang kapalit ng 3 sangkap na ito. Walang masyadong tao ang naabala sa galit na sigaw ni Qi Shan. Ang maputing buhok, matandang lalaki na tinawag na Old Yan ang unang kumuha ng bote ng jade. Pagkatapos nito, maingat niyang ibinuhos ang isang bilog na jade green medicinal pill mula sa loob. Ang sorpresa ay unti-unting namuo sa mga mata ni Old Yan habang ang kanyang tingin ay maingat na dumaan sa panggamot na tabletang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang sorpresang iyon ay naging isang solemna. Old Yan, kamusta na? May problema ba sa medicinal pill? Maingat na nagtanong ang may-ari na si Yao. Agad na tumibok ng malakas ang puso niya nang makita ang paraan ng pag-aaral ni Old Yan. Wala. Marahang huminga ng malamig na hangin si Old Yan. May kakaibang init sa kanyang tono. Ito ay talagang isang Dao Spirit Pill. Lalong tumindi ang kaguluhan sa loob ng bulwagan nang marinig nila ito. Nagsimulang magpalat-palat ang mukha ni Qi Shan sa pagitan ng berde at puti. Hindi niya inaasahan na ang batang brat na ito, na mukhang 20 taong kakaiba lamang, ay talagang makakapag-inom ng gamot na may ganitong antas. Bukod dito, ang mataas na kalidad ng Dao Spirit Pill na ito ay isang bagay na nakita ng matandang ito sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakaraming taon. Ang ningning na ito, ang halimuyak ng pill na ito. Batay sa aking karanasan, kahit na ang ilang Tier 6 na alchemist na walang tulong ng isang espesyal na apoy ay tiyak na hindi makakapagpino ng isang nakapagpapagaling na tableta na may ganoong kinang. Ang sumunod na mga salita ng Old Yan ay naging dahilan upang dahan-dahang malanghap ng maraming tao sa buong bulwagan ang malamig na hangin. Lahat ng naroroon, kabilang si Qi Shan, ay malinaw na alam ang paningin ng Old Yan ng Thousand Medicinal House. Kahit na ang isang tulad niya, isang taong sobrang mapili tungkol sa mga medicinal pill, ay nagbigay ng Dao Spirit Pill na ito ng napakataas na pagsusuri. Ang kalidad nito. Mukhang naabot na nito ang medyo nakakatakot na antas. Lahat ng tao sa hall ay nakalanghap ng malamig na hangin. Ang gulat sa mga titig na dati nilang tinitingnan kay Xiaoyan ay lalong lumalim. Battle Through the Heavens. Kabanata 827. Tagumpay. Ang tahimik na kapaligiran sa bulwagan ay nagpatuloy ng halos 1 minuto. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Qi Shan nang sabihin niya sa isang misteryosong paraan. Hoy Old Yan. Bagamat napakababa ng rate ng iyong tagumpay sa pagpino ng Dao Spirit Pill,
hindi mo ba masyadong pinahahalagahan ang Dao Spirit Pill na ito? Ang old yan mula sa Thousand Medicinal House ay mahinang tumingin kay Chishan matapos marinig ang huli na magsalita ng mga salitang ito. Malamig siyang ngumiti at sinabing, marahil hindi ako may kukumpara sa iyo pagdating sa medicinal refinement skills. Gayunpaman, ang matandang ito ay hindi natatakot sa iyo pagdating sa pagkakaroon ng mga mata para sa mga medicinal pill. Nabulunan si Chishan sa mga salitang ito ni Old Yan hanggang sa siya ay naging mapurol. Medyo nakaramdam din siya ng pait. Pagdating sa pagkakaroon ng mga mata para sa mga medicinal pill, wala siyang choice kundi aminin na hindi niya kayang pantayan ang dating. Itong mister, talagang pinaplano mo bang gamitin itong Dao Spirit Pill para ipagpalit ang 3 sangkap na ito sa gamot? Puno ng ngiti ang mukha ng owner Yao habang nakatingin kay Xiaoyan. Ang kanyang boses ay naglalaman ng ilang kawalan ng katiyakan. Ang halaga ng Dao Spirit Pill na ito ay mas malaki kaysa sa 3 sangkap na panggamot na ito. Upang magtagumpay sa pag-sale sa deal na ito, handa pa siyang iwan si Chishan na natuyo sa gilid. Ang isang Dao Spirit Pill kahit na pinuri ni Old Yan ay tiyak na maituturing na pinakamataas sa mga Tier 5 medicinal pill. Kahit na ang kanyang Thousand Medicinal House ay pagod na kay Chishan, hindi ito maituturing na takot. Naunawaan din ni Xiaoyan ang kawalan ng katiyakan sa mga salita ni Owner Yao. Natural na naunawaan niya na ang halaga ng Dao Spirit Pill ay mas mataas kaysa sa 3 sangkap na panggamot na ito. Gayunpaman, ang kanyang storage ring ay mayroon lamang itong Tier 5 medicinal pill na narify niya noon. Bagamat mayroon siyang iba pang medicinal pill, maaaring mas mabuti ang mga ito kaysa sa Daoling Pill na ito o masyadong mababa para inumin niya. Sa makatuwid, maaari lamang niyang payagan ang amo nitong Thousand Medicinal House na magkaroon ng advantage sa deal. Gayunpaman, maswerte na si Xiaoyan ay nagkaroon ng positibong impresyon sa kanya dahil sa kanyang naunang nakatagong paalala. Mabuti na payagan siyang makakuha ng higit pa sa deal. Kung walang anumang pagtutol si Owner Yao, kukunin ko itong 3 sangkap na panggamot. Ngumiti si Xiaoyan at tumango bago nagsalita. Agad na bumungad sa mukha ni Owner Yao ang ligaw na saya nang marinig niya ito. Tetanggo na sana siya nang biglang ihampas ni Chishan sa gilid ang kamay nito sa mesa at galit na sumigaw. Teka! Bahagyang lumungkot ang ekspresyon ng Owner Yao nang maputol ito ni Chishan. Ang kanyang magandang mga mata ay bumaling kay Chishan at ang kanyang boses ay naglalaman ng nagpipigil na galit. Old Chi, ako ay nirerespeto ka bilang isang mahalagang tao sa Black Emperor City at binibigyan ka ng hindi pangkaraniwang malaking paggalang. Mangyaring huwag hilingin sa aking Thousand Medicinal House na magbigay ng utos na pumipigil sa iyong pagpasok. Sa pagkakaroon ng napakalaking negosyo sa loob ng Black Emperor City at magkaroon pa ng tulong ng isang alchemist na may kakayahan si Old Yan, ang Thousand Medicinal House ay natural na hindi isa na madaling manipulahin ng sinuman. Bagamat medyo malakas ang background ni Chishan, hindi ito posible para sa kanya na maglupasay sa kanila at dumilat. Nagbago ang ekspresyon ni Chishan nang marinig niya ang galit na mga salita ni Owner Yao. Agad siyang nagpakawala ng malamig na buntong hininga habang ang kanyang mga tingin ay marahas na nakatitig kay Xiaoyan at sinabing, hindi ba ito ay isang Dao Spirit Pill lang? Huwag mong isipin na hindi ito kayang alisin ng matandang ito. Bang! Itinaas ni Chishan ang kanyang kamay pagkatapos tumunog ang kanyang boses. Isang bote ng jade ang lumabas at agad na lumapag sa ibabaw ng mesa. Ang bulwagan ay agad na nagpakawala ng isa pang kaguluhan nang makita nila ang pagkilos na ito ni Exishan. Ang mga titig na iyon na nakatingin kay Exishan ay puno ng pagkabigla at kawalang paniwala. Maling gamot ba ang ininom ng matandang ito ngayon? Hindi lang siya nag-iisip na samantalahin ang ibang ngunit talagang handa siyang gumastos ng labis at uminom ng Dao Spirit Pill. Tumutulo ang dugo mula sa puso ni Chishan sa gitna ng mga nakapaligid na gulat na tingin. Kasalukuyan niyang nilalayo na subukang pinuhin ang isang Tier 6 na medicinal pill. Ang pangunahing sangkap dito ay ang Jade Bone Fruit. Sa makatuwid, pinanghawakan niya ang isang saloobin na kinakailangang makuha ang bagay na ito sa lahat ng gastos. Bukod pa rito, na-provoke siya ni Xiaoyan. Kung ang balita ay kumalat sa hinaharap na ang nangungunang alchemist ng Black Emperor Sect ay talagang hindi kayang makipagkumpetensya sa isang maliit na brat,
Ano ang mararamdaman ng isang taong mayabang na gaya niya? Dahil hinihimok ng dalawang kondisyong ito, sa wakas ay itinikom ni Chishan ang kanyang mga ngipin, tiniis ang sakit sa kanyang puso, at inilabas ang nag-iisang Dao Spirit Pill sa kanyang tindahan. Ang pagkilos na ito ni Chishan ay malinaw na lumampas sa inaasahan ni na Owner Yao at Old Yan. Hindi nila kailanman inaasahan na makakuha ng isang kalamangan mula sa matandang lalaki na ito. Nagkatinginan silang dalawa at medyo nakaramdam ng awkward. Saglit na nag-alinlangan ang Old Yan bago dahan-daang iniabot ang kanyang kamay para tanggapin ang bote ng jade na iyon. Pagkatapos nito, nilagyan niya ng laman ang medicinal pill mula sa bote. Lumipat ang tingin niya dito para lang siyang sumimangot. Naduraj ang puso ng Owner Yao nang makita niya ito sa gilid. Tinanong niya, Old Yan, ito ay talagang isang Dao Spirit Pill. Dahan-daang binawi ni Old Yan ang kanyang tingin at sumulyap kay Chishan. Nagsalita siya sa mahinang boses. Gayunpaman, ang kalidad nito ay mas mababa kumpara sa maliit na kaibigang ito. Kalokohan. Ang matandang ito ay isang tier 6 na alchemist. Paanong ang medicinal pill na na-refine ko ay mas mababa sa maliit na brat na iyon? Agad na nagalit si Chishan. Galit siyang sumigaw pagkatapos marinig ang mga salita ni Old Yan. Ang Old Yan ay masyadong tamad na mag-abala tungkol sa galit na si Chishan. Hawak ng kanyang kanang kamay ang Dao Spirit Pill na iyon mula kay Xiaoyan habang ang kaliwang kamay naman ay hawak ang mula kay Chishan. Pagkatapos nito, kinausap niya ang lahat ng mga alchemist sa loob ng bulwagan. Lahat ng tao dito ay mga alchemist na nagtataglay ng isang mahusay na reputasyon sa loob ng Black Emperor City. Dapat kayong lahat ay may mga kakayahan sa pagtukoy ng mga tableta. Lahat, pakisabi sa akin kung alin sa dalawang Dao Spirit Pills na ito ang mas mahusay. Maraming mga tingin sa loob ng bulwagan ang agad na binalingan ng marinig ang mga salita ni Old Yan. Pagkatapos nito, dahan-dahan silang nagtagal sa dalawang tabletang panggamot. Ang kanilang mga ekspresyon ay naging medyo kakaiba. Hindi alintana kung ito ay ang ningning o ang halimuyak ng tableta na ibinubugan nito, ang tableta mula kay Xiaoyan ay walang alinlangan na mas mataas kumpara sa isang mula kay Chishan. Ang epekto ng isang Dao Spirit Pill ay upang payagan ang isang Dawang class expert na itaas ang kanyang lakas ng isang bituin. Ang ganitong uri ng pag-unlad ay may ilang pagkakataon na mabaygo. Sa oras na ito, dapat tingnan ng isa ang kalidad ng medicinal pill. Sa madaling salita, kung ubusin ng isang ekspertong dawang ang Dao Spirit Pill ni na Xiaoyan at Chishan, tiyak na magkakaroon ng mas malaking pagkakataon na magtagumpay ang medicinal pill ng nauna. Ang isang dawang ay maaari lamang uminom ng isang Dao Spirit Pill. Kaya naman, kung gusto nilang bumili ng medicinal pill, malamang napipiliin nilang bilhin muna ang medicinal pill ni Xiaoyan kahit na kailangan nilang gastusin ang kanilang buong kapalaran para magawa ito. Sa pamamagitan ng paghahambing nito sa paraang ito, natural na makikilala ang pagkakaiba ng dalawa. Siyempre, sa kabila ng pag-alam kung alin sa dalawang gamot na ito ang mas mataas, walang sino man ang nangahas na magsabi ng anuman. Pagkatapos ng lahat, kung may sasabihin sila sa sandaling ito, malamang na masaktan nila si Chishan. Sa makatuwid, ang buong bulwagan ay bumaba sa isang awkward na katahimikan sa isang iglap. Bagamat tahimik ang lugar, huminto ang tingin ng halos lahat ng tao sa bulwagan sa kanang kamay ni Old Yan. Ang medicinal pill doon ay ang Dao Spirit Pill na pag-aari ni Xiaoyan. Ang eksenang ito ay natural na naramdaman ni Chishan. Kahit gaano pa kakapal ang balat niya, mabilis pa ring namula ang mukha niya. Isang madilim na solem na ang unti-unting sumilay sa titig na ibinabato niya kay Xiaoyan sa kanyang tabi. Maliwanag, ang makitid na pag-iisip na matandang ito ay nakaramdam ng matinding pagkapuot kay Xiaoyan na nag-ahit sa kanyang prestihiyo. Dahan-daang binawi ng Old Yan ang kanyang mga kamay. Ibinalik niya ang dalawang medicinal pill sa kani-kanilang mga bote ng jade. Pagkatapos nito, agad niyang ibinalik ang isang bote ng jade sa isang lugar sa harap ni Chishan. Ang kanyang kahulugan ay maaaring maunawaan ng hindi na kailangang magsabi ng anuman. Mr. Yan, ang 3 sangkap ng gamot na ito ay sa iyo. Ang Owner Yao ay tahimik na nakahinga ng maluwag nang makita niya ang pagkilos na ito ng Old Yan. Agad siyang ngumiti kay Xiaoyan.
Maraming salamat. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa kanyang puso. Ang tatlong sangkap ng gamot na ito ay napakahirap hanapin. Sa kanilang 10,000 kilometrong paglalakbay mula sa Chuyon Empire hanggang sa Black Corner Region, hindi niya mahanap ang kahit katiting na balita tungkol sa tatlong sangkap na ito ng gamot. Ngayong swerte na niyang natagpuan ang mga ito sa lugar na ito, siguradong hindi siya susuko kahit anong mangyari. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang galit at madilim na tingin ni Qishan sa likod niya habang tinatanggap niya ang tatlong jade box. Gayunpaman, nagbago ang kanyang mukha bago niya maitago ang mga jade box sa kanyang storage ring. Bigla siyang nakaramdam ng malakas na hangin sa likuran niya, isang babala ng isang mabangis na pag-atake. Natural na alam ni Xiaoyan kung sino ang nagpakawala ng biglaang pag-ataking ito. Agad na lumubog ang ekspresyon niya. Isang malamig na nguso ang tumunog habang ang malakas na daochi ay bumuga mula sa katawan ni Xiaoyan na parang bulkan sa lahat ng direksyon sa loob ng isang iglap. Namilipit ang daochi na lumabas sa kanyang katawan. Sa wakas, lumilitaw na ito ay hinihimok ng isang bagay at galit na binasag patungo sa pag-atake sa likod niya. Bang! Isang malalim na pagsabog ng enerhiya ang umalangaw-ngaw sa loob ng bulwagan. Sumambulat ang isang energy ripple, dahilan para magmadaling bumalik ang lahat sa hall para iwasan ito. Maraming nakatulala na tingin ang agad na itinapon kay Xiaoyan, na ang katawan ay natatakpan ng jade green na daochi. Napakaraming tao ang napasigaw nang maramdaman nila ang antas ng lakas ng daochi. Dao Huang. Matapos harangin ang pag-ataking iyon, madilim at malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan habang lumingon siya. Madilim ang mga mata niyang iyon habang nakatitig kay Qishan, na nagbago rin ang ekspresyon pagkatapos niyang matuklasan ang lakas ni Xiaoyan. Hihihi. Hindi inaasahan na ang kaibigang ito ay talagang ekspertong Dao Huang. Ang matandang ito ay maaaring ituring na bulag. Ang aking emosyon ay hindi naging matatag kanina. Mangyaring patawarin mo ako sa anumang pagkakasala. Mukhang naramdaman ni Qishan ang napakalamig na layunin ng pagpatay sa mga mata ni Xiaoyan. Nagmamadali siyang umatras ng 2 hakbang at tumawa. Napuno ng yelo ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatitig kay Qishan. Nagsalita siya ng may siksik na boses. Huwag mong isipin na hindi ako maglalakas loob na patayin ka dahil lang ikaw ang nangungunang alchemist sa loob ng Black Demon Sect. 2 figure ng tao ang dahan-dahang pumunta sa gilid ni Xiaoyan habang nagsasalita siya. Ang kanilang mga tingin ay puno ng masamang hangarin habang nakatingin sila kay Qishan sa kabilang panig. Lumilitaw ang ganoong paraan na para bang agad silang aatake at pananatilihin ang mapot na matandang ito habang buhay kung bubuksan ni Xiaoyan ang kanyang bibig. Ang mga salita ni Xiaoyan ay naging sanhi ng pagkibot ng mukha ni Qishan. Gayunpaman, pagkatapos na makipagpalitan ng suntok kanina, alam na niya na ang lakas ni Xiaoyan ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Maglalaban man talaga sila, mahirap sabihin kung sino lang ang mananalo. Bukod dito, ang Little Fairy Doctor at si Ziyan sa gilid ay bahagyang nagbigay sa kanya ng isang mapanganib na pakiramdam. Kaya naman, bahagya lang siyang natawa habang nagsasalita na may mababaw na ngiti. Lalong mapagmataas talaga ang ugali ng mga kabataan ngayon. Sana, maging ganito ka pa rin ang yabang sa susunod na magkita tayo. Ikinaway ni Qishan ang kanyang manggas matapos iwan ang mga salitang ito. Nagdala siya ng galit sa loob niya nang tumalikod siya at naglakad pababa ng hagdan bago nawala sa paningin ng lahat. Alam ng mga alchemist na nanatili sa bulwagan na hindi magandang manatili sa lugar na ito nang mas matagal pagkatapos makitang umalis si Qishan. Ikinulong nila ang kanilang mga kamay kay Owner Yao bago sunod-sunod na bumaba mula sa ikalawang palapag. Mr. Yan, mabuti na lang at hindi ka umatake ngayon lang. Itong Qishan ay maaaring hindi ka ibig-ibig, ngunit ang kanyang impluensya sa Black Demon City ay napakalaki. Bukod dito, siya rin ang nangungunang alchemist sa Black Demon Sect. Hindi basta-basta hahayaan ng Black Demon Sect na magpahinga ang mga bagay-bagay kung may mangyari sa kanya. Ang Owner Yao ay dahan-daang naglakad pasulong pagkatapos ng huling alchemist na si Yan ay umalis at si Yan Head ay umalis. Ang matandang iyon ay isang makikitid na tao. Kung wala kang masyadong mahalagang bagay na dapat harapin sa Black Demon City, mas mabuti na umalis ka kaagad. Hihihi.
Salamat sa iyong paalala, Owner Yao. Ngumiti si Xiaoyan sa paraang walang pag-aalinlangan. Pinahit niya ang kanyang kamay at inilagay ang mga sangkap na panggamot sa kanyang storage ring. Huminto ang kanyang mga yabag bago siya aalis nang bigla siyang nagtanong. Owner Yao, may itatanong ako at iniisip ko kung sasagutin mo ba ako. Walang may tatago sa iyo kung alam ko ito. Nagulat ang Owner Yao bago ito agad na sumagot ng nakangiti. Dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang mga labi. Saglit siyang nag-alinlangan bago dahan-daang nagtanong. Maaari ko bang malaman kung narinig na ni Owner Yao ang Bodhisattva Body Transformation Saliva? Battle Through the Heavens. Kabanata 828. Bodhisattva Heart. Bodhisattva Body Transformation Saliva. Nagulat ang Owner Yao at Old Yan sa gilid matapos marinig ang pangalang lumabas sa bibig ni Xiaoyan. Agad silang nahuhulog sa malalim na pag-iisip. Sumabog ang saya sa puso ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang dalawang taong malalim ang iniisip. Random lang na tanong niya. Pero, nakita niya ang ekspresyon ng mukha nilang dalawa. Tila hindi sila ganap na walang kamalayan tungkol sa bagay na ito. Lumingon si Xiaoyan at nakipagpalitan ng tingin sa Little Fairy Doctor sa kanyang tabi. Natuklasan niya na sa kabila ng pagiging mahinahon ng huli, may bahagyang saya sa mga mata nito. Hindi nila nakuha ang kahit katiting na impormasyon tungkol sa Bodhisattva Body Transformation Saliva sa kanilang paglalakbay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, baka may matutunan sila pagkarating nila dito. Ayon sa alam ng matandang ako, may isang uri ng misteryosong sinaunang puno sa loob ng isang bundok na kakaunti ang populasyon. Ito ay pinangalan ng Bodhisattva Ancient Tree. Ang rhizome ng punong ito, na nakabaon ng malalim sa ilalim ng lupa, ay unti-unting bubuo ng isang makapal na bagay na hugis puso na magkakaroon ng mahiwagang epekto. Dahan-dahan itong nagsasama-sama sa paglipas ng mga taon. Kaya naman, may mga tao na tinatawag itong Bodhisattva Heart. Gayunpaman, sa karaniwan, mangangailangan ito ng akumulasyon ng higit sa 1,000 taon para ang Bodhisattva Ancient Tree upang makabuo ng isang Bodhisattva Heart. Ang Bodhisattva Body Transformation Saliva ay isang mahiwagang bagay na itinago mula sa ibabaw nitong Bodhisattva Heart. Sa wakas ay nagsalita si Old Yan pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng anumang impormasyon na may kaugnayan sa Bodhisattva Body Transformation Saliva. Kung ang Bodhisattva Body Transformation Saliva na ito ay natupok, nagtataglay ito ng epekto ng pagbabago ng katawan ng isang tao at pagpapabuti ng konstitusyon ng isang tao. Ito ay lubhang mahiwaga. Para sa Bodhisattva Heart, nagawa nitong unti-unting palitan ang puso sa katawan ng isang tao. Sa ganoong paraan, mapapanatili ng isang tao ang kanyang buhay kahit na ang puso ng isang tao ay magdusa ng isang nakamamatay na suntok na ang Bodhisattva, higit pa sa isang nakamamatay na suntok ng puso. Ang taong iyon ay higit pa sa dating puso ng taong iyon. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang bagay na ito. Ay paulit-ulit na nakapagpapalusog sa kaluluwa ng isang tao at unti-unting pinalakas ito. Kaya, mayroon itong pang-akit na mahirap labanan ng sinumang alchemist. Bahagyang nag-init ang boses ng matandang yan habang nagsasalita siya. Maliwanag, nakaramdam siya ng pagkahumaling sa tinatawag nitong Bodhisattva Heart. Palitan ang puso ng isang tao. Palakasin ang kaluluwa. Hindi sinasadyang naramdaman ni Xiaoyan na natuyo ang kanyang bibig matapos marinig ang hindi kapani-paniwalang misteryosong epekto sa kabila ng kanyang pagiging mahinahon. Itong Bodhisattva Heart ay talagang nakakatakot, tama ba? Ang lakas ng espiritual na lakas ng isang tao ay may napakahalagang posisyon sa isang alchemist. Ang tagumpay ng isang alchemist sa hinaharap ay kadalasang tinutukoy ng lakas ng kanilang espiritu. Karaniwang pagsasalita, ang kaluluwa ng isang tao ay magiging mas matatag at mas malakas kapag ang isang tao ay umabant sa kanyang antas. Gaano man ang pagsasanay ng isang tao, ang espiritu ng isang tao ay mananatiling tahimik sa mga ordinaryong panahon at hindi lalakas kahit kaunti. Ang dahilan kung bakit nagawa ni Xiaoyan ang mga tagumpay sa ganoong edad ay dahil ang kanyang espiritu ay medyo mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao mula noong siya ay bata pa. Kung hindi dahil sa kadahilanang ito, si Yao Lao,
na nakatago sa loob ng ring, ay hindi sana nagpakilala sa Wotan City. Hindi rin siya gugugol ng labis na pagsisikap para iayos si Xiaoyan mula sa isang walang kwentang young master ng isang maliit na angkan hanggang sa tunay na malakas na taong ito na nagpagulat at humanga sa isang imperyo. Sa makatuwid, ang pagsasabi na ang kasalukuyang mga nagawa ni Xiaoyan ay halos dahil sa kanyang espiritual na lakas, na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao, ay hindi isang kalokohan. Gayunpaman, ang Bodhisattva heart na ito ay talagang nagtataglay ng ganitong uri ng pagpapakain at epekto ng pagpapalakas ng espiritu. Sa madaling salita, nangangahulugan ito na ang sino mang nakakuha nito ay malamang na makakalap ng hindi masusukat na mga tagumpay sa hinaharap. Ang puntong ito ay isang bagay na kahit si Xiaoyan ay hindi pinagdudahan. May mga likas na ipinanganak na mga henyo at may mga nakuhang henyo. Ang nakuhang mga henyo na hinulma mula sa Bodhisattva heart ay maaaring makamit ang mas nakakatakot na mga tagumpay. Ang matandang ako ay nakakita ng ilang mga sinaunang aklat na nagmula sa malayong nakaraan noon na nagsasabi na minsan ay mayroong isang piling Daosheng na kilala bilang Putizi libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang elite na Daosheng na ito ay lumunok ng isang Bodhisattva heart. Hihihi. Ngunit hindi alam ng matandang ito kung ito ay totoo. Pagkatapos ng lahat, napakatagal na ng panahong iyon. Ngumiti si Old Yan. Mula sa kanyang mga salita, tila hindi niya ito pinapansin. Daosheng. Napakalayo talaga ng bagay na iyon. Nabalitaan na ang isang eksperto sa klase na iyon ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng mga bundok at ilog o pagkawasak ng espasyo sa pamamagitan lamang ng pagtataas ng kanyang kamay. Ang ganoong uri ng mahusay na lakas ay isang bagay na mahirap isipin ng isang ordinaryong eksperto. Naglabas ng ham si Xiaoyan mula sa kanyang bibig. Gayunpaman, hindi niya inilagay ang mga salita ng kabilang partido sa kanyang puso. Hindi siya kailanman naniwala na ang anumang natural na espiritual na bagay ay maaaring tunay na magpapahintulot sa isang tao na maabot ang klase ng Daosheng. Ang klase na iyon ay isang bagay na hindi maaasahan ng isa sa anumang panlabas na bagay na maabot. Ang magagawa lang ng isa ay umasa sa swerte at potensyal ng isa. Sa ganitong paraan, ang Bodhisattva heart na ito ay maaaring ituring na isang misteryosong bagay. Bumantong hininga ang may-ari na si Yao at malumanay na ngumiti. Bagamat narinig niya ang tungkol sa Bodhisattva heart, hindi niya alam ang tungkol sa mga detalyeng binanggit ni Old Yan. Alam ba ni Old Yan kung nasaan ang Bodhisattva tree na ito? Dahan-daang nakabawi si Xiaoyan at nagtanong ng isa pang tanong. Hihihi. Marunong talagang magbiro si Mr. Yan. Ang Bodhisattva Ancient Tree na ito ay maaaring ituring na bihirang pag-iral bilang isang balahibo ng phoenix at sungay ng unicorn kahit sa buong kontinente ng Daochi. Malamang na ang matandang ito ay hindi nabubuhay hanggang ngayon kung nalaman ko ito. Hindi sinasadyang tumawa si Old Yan nang marinig niya ito. Medyo napahiya rin si Xiaoyan nang marinig niya ang tugon ni Old Yan. Medyo nagmamadali nga siya sa pagtatanong nito. Kalimutan ang tungkol sa kabilang partido na hindi alam ang tungkol dito, kahit na alam niya, paano ito magiging posible para sa kanya upang ibunyag ang sikretong ito na maaaring ituring na hindi mabibili ng salapi. Mula sa hitsura nito, mahirap makuha ang Bodhisattva body transformation saliva na iyon. Medyo nagsisisi si Xiaoyan. Kung ang Bodhisattva body transformation saliva lang, hindi ito kasing hirap ng iniisip ni Mr. Yan. Natawa si Old Yan nang marinig niya ito. Ano ang ibig sabihin ng Old Yan? Nagmamadaling tanong ni Xiaoyan habang nakakaramdam ng pagkagulat. Hihihi. Huwag mong intindihin, tiyak na walang Bodhisattva body transformation saliva ang ating 1000 medicinal shop. Gayunpaman, narinig ko na may nagkataon na bagay sa malakihang auction na gaganapin ng Black Emperor sect sa pagkakataong ito. Nakangiti ang matandang yan habang hindi malinaw na nagsasalita. Isang ligaw na kagalakan ang biglang sumili mula sa mga mata ni Xiaoyan at ng Little Fairy Doctor nang marinig nila ang mga salitang ito. Hindi inaasahang lilito talaga sa lugar na ito ang bagay na hindi nila mahanap sa loob ng mahabang panahon. Tama nga ang pagdating nila sa Black Emperor City na ito. Ang balitang ito ay isang bagay na nakuha ko sa ilang mga channel at dapat ay totoo. Gayunpaman,
malamang na napakahirap para sa iyo na makuha itong Bodhisattva Body Transformation Saliva mula sa auction. Ibinunyag ni Old Yan ang kanyang iniisip. Bagaman ang mga epekto ng Bodhisattva Body Transformation Saliva ay mas mababa kumpara sa Bodhisattva Heart, marami pa ring mga paksayon at eksperto ang nagnanais nito. Ito ay dahil sa usap-usapan na hanggat ang isang tao ay nakakakuha ng ilan sa Bodhisattva Body Transformation Saliva, ang isa ay makakakuha ng impormasyon tungkol sa Bodhisattva Heart. Bodhisattva Heart. Lumitaw ang pagkabigla sa mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad siyang sumimangot at sinabing, "Huwag mong sabihin sa akin na makukuha ng isang tao ang impormasyon ng Bodhisattva Heart sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng Bodhisattva Body Transformation Saliva." Bagamat walang nakakaalam kung ang impormasyon na may kaugnayan sa Bodhisattva Heart ay totoo, ang pang-akit ng isang Daosheng ay masyadong nakakatakot. Kahit na mayroon lamang isa sa 1,000 pagkakataon, malamang na makaakit ito ng hindi mabilang na bilang ng mga naiinggit na mata. Hihihi. Ito ay isang bagay na hindi tiyak ng matandang ako. Hindi ko matiyak kung totoo ang impormasyong ito. Kung tutusin, walang nakakaalam kung ito ay balita na sadyang ikinakalat ng Black Emperor Sect upang i-advertise ang kanilang auction. Ang matandang ito ay nakakita ng maraming ganoong taktika. Umiling ang matandang yan habang sumagot. Tumanggaw si Xiaoyan. Ang mga taktikang ito ng mga auction ay napakakaraniwan. Gayunpaman, hindi alintana kung ang Bodhisattva Body Transformation Saliva ay nauugnay sa Bodhisattva Heart, kailangan niyang makuha ito upang matulungan ang Little Fairy Doctor na kontrolin ang Wolfo Poison Body. Old Yan, maraming salamat sa pagsasabi nito sa akin. Iniabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay kay Old Yan at nagsalita ng may magalang na ngiti. Gumawa siya ng desisyon sa kanyang puso at hindi na nagtagal pa. Ano ang sinasabi ni Mr. Yan? Nalugi ka sa paggamit ng Dao Spirit Pill para ipagpalit ang 3 sangkap na ito sa gamot. Tretuhin mo ito bilang karagdagang pagsasauli ng ginastos. Nakangiti si Old Yan habang tumutugon siya. Medyo nasiyahan siya sa magalang na ugali ni Xiaoyan. Ang mga kabataan ngayon ay hindi maiiwasang maging mapagmataas kapag sila ay nagtataglay ng kaunting lakas. Napakaganda ng impresyon na ibinigay sa kanya ni Xiaoyan. Kung hindi, dahil sa kanyang karakter, wala siya sa mood na magbunyag ng napakaraming sikretong impormasyon. Hihihi. Sapat na ang impormasyong ito para makabawi sa isang Dao Spirit Pill. Ngumiti si Xiaoyan at sumagot. Ang pag-uusap na ito kay Old Yan ay nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng magaspang na pag-unawa sa Bodhisattva Body Transformation Saliva, isang bagay na hindi niya alam dati. Pinahintulutan din siya nitong makakuha ng kaalaman tungkol sa mahiwagang Bodhisattva Heart. Ang kahalagahan ng impormasyong ito ay hindi mas mababa kaysa sa isang Dao Spirit Pill sa mga mata ni Xiaoyan. Mayroon pa akong ilang mga bagay na dapat asikasuhin ngayon at aalis na ako. Kung may pagkakataon ako sa hinaharap, lalapit ako at guguluhin muli kayong dalawa. Muling itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay kay Old Yan at Owner Yao. Pagkatapos noon, tumigil na siya sa pananatili. Inikat niya ang kanyang katawan at tinungo ang hagdan habang ang Little Fairy Doctor at si Ziyan ay nakasunod sa likuran. Mr. Yan, dapat kang mag-ingat sa Chishan na iyon kung gusto mong manatili sa lungsod. Biglang nagsalita si Owner Yao nang pababa na si Xiaoyan sa hagdan. Salamat sa iyong paalala. Napahinto si Xiaoyan sa kanyang mga yapak, kumaway sa kanilang dalawa at tumawa. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan at nawala sa paningin ni na Owner Yao at Old Yan. Dahan-daang binawi ng matandang yan ang kanyang tingin matapos makitang nawala ang likod ng grupo ni Xiaoyan. Umiling siya at sinabing, mukhang may malaking interes siya sa Bodhisattva Body Transformation Saliva na iyon. Gayunpaman, napakaraming malalaking paksayon na interesado rin sa bagay na ito. Ang dalawang simpleng salitang iyon, Daosheng, ay sapat na para mabaliw ang maraming tao. Bagaman bata pa ang taong ito, hindi mahina ang kanyang lakas. Bukod dito, ang maliit na batang babae na may kulay ube na buhok at ang babaeng nakasuot ng puting damit sa tabi niya ay hindi rin dapat mga ordinaryong tao. Ang chi method na ginagawa ko ay hindi pangkaraniwang sensitibo sa ganitong uri ng bagay.
Ang pressure na ibinigay sa akin ng 2 taong iyon kanina ay hindi gaanong mas mababa sa ginoong yan. Umiling ang owner yaw. Bamulong siya na may banayad ng ngiti. Marahil, maaaring matagumpay niyang makuha ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 829. Black Emperor Pavilion. Marahang napabuntong hininga si Xiaoyan matapos maglakad palabas ng Thousand Medicinal House. Pinag-aralan niya ang traffic ng tao na paparating at papalabas. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang Little Fairy Doctor sa kanyang tabi habang tumatawa. Mukhang hindi tayo naparito ng walang kabuluhan sa pagkakataong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakakuha tayo ng ilang balita tungkol sa Bodhisattva Body Transformation sa live dito. Ngumisi ang Little Fairy Doctor. Medyo nasasabik din ang puso niya. Sa 3 kondisyon na kinakailangan para makontrol ang Woeful Poison Body, ang Bodhisattva Body Transformation sa live ang pinakamahirap hanapin. Ngayon, talagang nakuha na nila ang impormasyon tungkol dito sa lugar na ito. Kung maaari nilang makuha ang kanilang mga kamay sa panahon ng auction, hindi magtatagal hanggang sa makontrol nila ang Woeful Poison Body. Gayunpaman, hindi magiging madaling bagay na makuha ang Bodhisattva Body Transformation sa live sa auction. Naalala ng Little Fairy Doctor ang sinabi ng Old Yan kanina bago sumimangot at bumantong hininga. Bagamat ang isang simpleng Bodhisattva Body Transformation sa live ay maaaring hindi maging sanhi ng napakaraming eksperto at paksayon na hangarin ito, ang mahiwagang Bodhisattva Heart sa likod nito ay isang bagay na magiging sanhi ng pagkabaliw ng sinuman. Sa makatuwid, tiyak na hindi magiging madaling gawain ang pagkuha ng Bodhisattva Body Transformation sa live sa gitna ng auction na puno ng mga eksperto. Gagawin natin ang ating mamakay. Kung hindi talaga pwede, maaari din tayong gumawa ng ilang malilim na bagay. Binigay ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at tumawa. Noon, tahimik niyang inatake at pinatay ang junior sect leader ng Blood Sect para makuha ang fragment ng mapa ng Purifying Demonic Lotus Flame. Ang pagpatay ng mga tao at pag-agaw ng kayamanan ay karaniwang bagay na karaniwan lamang sa Black Corner region. Malinaw na alam ni Xiaoyan sa kanyang puso na tiyak na napakaraming tao sa Black Emperor City na ito na nagtataglay ng parehong mga pag-iisip gaya niya. Kaya naman, kahit na ang isang tao ay talagang nagtagumpay sa auction ng Bodhisattva Body Transformation sa live, malamang na napakahirap para sa taong iyon na matagumpay na alisin ito nang hindi nagtataglay ng tunay na mga kakayahan at lakas. Bahagyang nagulat ang Little Fairy Doctor nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Sa kabilang banda, ang mukha ni Ziyan sa gilid ay puno ng pananabik. Tila sobrang hilig niya sa ganitong bagay. Hihihi. Siyempre, ito na ang huling taktika na gagamitin. Gayunpaman, ngayon ay susundin pa rin natin ang mga patakaran. Kapag nakahanap na tayo ng lugar na mapagpahingahan, kailangan kong simulan ang pagpino ng ilang high-tier na medicinal pills. Kung hindi, paano tayo magbibid laban sa mga tao sa auction? Ayon sa aking hula, malamang na hindi isusubasta ng Black Emperor Sect ang tinatawag na Bodhisattva Body Transformation sa live para sa mga gintong barya. Malamang, gusto nila itong ipagpalat sa isang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang isang bagay sa antas na ito ay masyadong mahalaga. Mahirap sukatin ng ginto ang halaga nito. Ngumiti si Xiaoyan at sinabi ang kanyang iniisip. Oo, tumango ang Little Fairy Doctor bilang pagsang-ayon nang marinig ang mga sinabi nito. Agad siyang bumulong. Maraming salamat. Alam niya na si Xiaoyan ay naglalagay ng hindi kapanipaniwalang dami ng pagsisikap upang malutas ang Woeful Poison Body. Ang kanyang mga gawa ng pagbibigay ng walang kabayaran ay naging sanhi ng kanyang puso na mapuno ng pasasalamat. Bakit mo sinasabi ang lahat ng mga magagalang na salita sa akin ngayon? Noon, sinabi ko na tutulungan kitang kontrolin ang iyong Woeful Poison Body at natural kung gagawin ang sinabi ko. Natigilan si Xiaoyan bago siya nagsalita ng may matangkad na ngiti. Marahang kinagat ng Little Fairy Doctor ang kanyang ibabang pulang labi habang bahagyang tumango. Hindi na siya nagsalita pa habang mahinang bumubulong ang kanyang puso. Tatandaan ko ang pabor na ito at tiyak na babayaran kita sa hinaharap. Matapos pigilan ang pag-iisip na tumatagos sa kaibuturan ng kanyang puso,
Ang Little Fairy Doctor ay nagpahayag ng isang ngiti. Inilibot niya ang kanyang tingin sa kalsada at mahinang nagtanong. Saan tayo susunod? Pumunta tayo sa tinatawag na Black Emperor Pavilion. Ang Black Emperor City na ito ay kasalukuyang mapanganib na mapuno ng mga tao. Kailangan muna nating maghanap ng matutuluyan bago natin mapino ang mga medicinal pill. Inihayag ni Xiaoyan ang kanyang iniisip. Pupunta pa rin tayo sa Black Emperor Pavilion. Ang matandang iyon kanina ay mula sa Black Emperor sect. Hindi ba napakabuti kung doon tayo pupunta? Medyo nag-aalangan na nagsalita ang Little Fairy Doctor nang marinig niya ito. Walang dapat ipag-alala. Sa lakas natin, malamang na ang pinuno ng sekta ng Black Emperor sect ay hindi darating at mahihirapan tayo dahil lang sa isang maliit na sama ng loob hanggat hindi siya tanga. Ang Little Fairy Doctor ay random na tumanggo nang marinig niya ang pagpupumilit ni Xiaoyan. Nagbibigay lamang siya ng paalala at hindi nakaramdam ng labis na takot para sa Black Emperor sect na ito. Bilang isang elite na Daozang, maaari siyang magtungo saan man sa buong kontinente ng Daoqi. Ang Black Emperor sect ay hindi sapat para makaramdam siya ng takot. Si Xiaoyan ay random na nagtanong tungkol sa mga direksyon patungo sa Black Emperor Pavilion mula sa isang dumaan matapos makita na ang Little Fairy Doctor ay walang pagtutol. Pagkatapos nito, pinamunuan niya ang dalawa pa sa mabagal na paglalakad patungo sa sentro ng lungsod. Ang Black Emperor Pavilion ay isang lugar na partikular na ginamit ng Black Emperor City upang aliwin ang ilan sa mga kilalang eksperto mula sa Black Corner region. Ang mga taong nakatanggap ng imbitasyon at manatili dito ay pawang mga eksperto na nagtataglay ng reputasyon sa loob ng Black Corner region o sila ang mga pinuno ng isang partikular na paksayon. May mga gwardya mula sa Black Emperor sect na nagbabantay sa radius na humigit kumulang 100 metro mula sa kung saan matatagpuan ang Black Emperor Pavilion. Ang isang ordinaryong tao ay agad na mapapatalsik sa sandaling sila ay lumapit. Sa oras na lumitaw ang grupo ni Xiaoyan sa Black Emperor Pavilion, ang lugar ay napuno ng maraming tao. Sa kanyang paningin, natural niyang masasabi na ang mga taong ito na nakakumpul dito ay yaong mga nagtataglay ng napakalakas na lakas. Ito ay talagang karapat-dapat na maging isang lugar na nagbibigay aliw sa malakas. Ang mga makapasok dito ay pambihira. Nilaybot ng tingin ni Xiaoyan ang mga figure ng tao na paminsan-minsan ay dumadaan. Tahimik siyang napanganga. Sa loob ng wala pang 100 metrong distansyang ito, naramdaman niya ang 2 ekspertong dawang at 7 dawang. Siyempre, karamihan sa mga tao ay mas mahina kaysa sa kanya. Malamang na dapat silang maging mga lingkod ng ilang pinuno ng pangkat. May guard wall na inilagay ng Black Emperor sect hindi kalayuan sa Black Emperor Pavilion. Nakatayo roon ang isang nakaasol na matanda at nakangiti. Ang taong ito ay tila may mataas na posisyon sa loob ng Black Emperor sect. Ang iba't ibang mga eksperto na dumating ay ngingiti at babati sa kanya sa paningin. Saka lang sila papayagang makapasok sa bakuran. Sinundan ng grupo ni Xiaoyan ang daloy ng tao. Nang sila ay papasok pa lamang, ang matandang iyon na nakasuot ng asol na damit ay patuloy na nakangiti habang humahakbang. Ang kanyang tingin ay dumaan sa grupo ni Xiaoyan, at nagsalita siya sa magalang na boses. Ang lugar na ito ay kung saan ang Black Emperor sect ay nagbibigay aliw sa mga VIP. Maaari ko bang malaman kung mayroon kang tablet? Magiliw na dama-po ang tingin ni Xiaoyan sa matandang lalaking ito na may asol na balabal na nasa harapan niya at natuklasan na isa rin siyang eksperto na dawang. Bukod dito, ang kanyang antas ay nasa paligid ng 6 o 7 bituin. Ang ganitong uri ng lakas ay maaaring ituring na isang kilalang malakas na tao sa Black Corner region. Itinakip ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay sa matanda na nakasuot ng asol na lalaki habang ang ideyang ito ay kumikislap sa kanyang puso. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang tapyas na ibinigay ng matanda sa pasukan ng lungsod. Tinanggap ng matanda na nakasuot ng asol ang tableta at mas lalong lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang tingin ay maingat na dumaan sa grupo ni Xiaoyan bago siya ngumiti at sinabing. Ang matandang ito ay isang elder ng Black Emperor sect, Che Cheng. Mukhang hindi pamilyar ang tatlo sa inyo. Maaari ko bang tanungin ang tungkol sa inyong mga pangalan? Yan Xiao, isang hindi kilalang tao.
Kakapasok ko pa lang sa Black Corner region hindi pa katagal. Nagmadali akong pumunta rito para sumali sa kasiyahan matapos marinig na ang Black Emperor City ay magsasagawa ng malakihang auction. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at nagsalita pagkatapos na tila naramdaman ang nakatinging titig ng matandang iyon na may asol na damit. Hahaha. Ang mga makakakuha ng tablet ng ating Black Emperor sect ay talagang hindi kilalang mga tao. Marunong talagang magbiro ang munting kaibigang si Yan Xiao. Napangiti si Checheng. Natural na hindi siya maniniwala sa mga salita ni Xiaoyan. Kahit papaano, naramdaman niya na ang kabataang ito sa kanyang harapan ay may lakas na hindi bababa sa klase ng Daohuang. Bukod dito, hindi niya makita ang anumang bagay tungkol sa malalaki at maliliit na babae sa likod niya sa kabila ng kanyang paningin. Elder Che, pwede ba kaming pumasok? Si Xiaoyan ay hindi gustong manatili sa lugar na ito kung saan nagpupunta ang mga tao ng matagal. Kaya naman, ngumiti siya at nagtanong pagkatapos magsalita ng ilang salita. Ito ay natural lamang. Batang kaibigan na si Yan Xiao, may magdadala sa iyong silid kapag nakapasok ka sa Black Emperor Pavilion. Pakiusap. Ngumiti si Checheng at tumango. Bahagya niyang isinandal ang katawan bago tumabi para ipakita ang daan sa likuran niya. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Iginalaw niya ang kanyang mga paa at naglakad papasok sa gusali. Ang Little Fairy Doctor at si Ziyan ay sumunod sa likuran. Isang sigaw ang biglang umalangaw-ngaw mula sa kanilang likuran nang sila ay pumasok. Dumating na si Elder Fang Yan mula sa Demon Flame Valley. Ang sigaw na biglang umalangaw-ngaw ay naging dahilan upang huminto ang maraming tao. May pagtataka ang kanilang mga titig nang mapasulyap sila sa isang lugar na di kalayuan. Isang malaking grupo ng mga tao ang mabilis na nagtungo mula roon. May isang matandang pula ang buhok na nakasuot ng simpleng damit sa pwesto ng pinuno. Mabilis siyang humakbang. Ito ay hindi inaasahan na ang taong namumuno sa grupo mula sa Demon Flame Valley ay talagang itong matandang si Fang Yan. Hahaha. Mukhang dapat silang naririto sa layuning makuha ang Bodhisattva Body Transformation Saliva. Kung hindi, dahil ang lakas ng matandang ito ay malapit ng magtagumpay sa klase ng Daozang, tiyak na hindi siya maglalakbay ng ganoon kalayuan para makarating dito. Mukhang magkakaroon ng magandang palabas na panoorin sa pagkakataong ito. Marami na ang mga nangungunang pangkat na nagtitipon sa Black Emperor City na ito. Bukod dito, napakaraming eksperto na may mahusay na lakas. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga eksperto ang mawawalan ng buhay dahil sa tinatawag na Bodhisattva Body Transformation Saliva. Ang mga tunog ng pribadong pag-uusap ay agad na lumitaw mula sa trapiko ng tao sa paligid ng Xiaoyan habang ang mga tao ay nakatitig sa pulang buhok na matandang lalaki. Iyan ba ang mga tao mula sa Demon Flame Valley? Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang pulang buhok na matandang lalaki. Sumili ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Naramdaman niya na ang lakas ng First Elder na ito mula sa Demon Flame Valley ay talagang nasa tuktok ng klase ng Daohuang. Tila kalahating hakbang na ang ginawa niya sa Daozang class. Ang ganitong uri ng lakas ay maihahambing kahit kay Han Feng noon. Lumingon ang mga mata ni Xiaoyan mula sa matanda na mapula ang buhok patungo sa ilang tao sa tabi niya. Natuklasan niya na ang ilang malamig at walang malasakit na mukhang matatandang lalaki ay nasa klase ng Daohuang. Ang kanilang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa ginawa ng Fourth Elder ilang araw na ang nakakaraan. Hindi nakapagtataka na ang Demon Flame Valley na ito ay kayang makipaglaban sa Jianan Academy. Talagang malakas ang kanilang lakas. Sumili ang pagkagulat sa mukha ni Xiaoyan. Tahimik niyang kinausap ang sarili matapos makita ang line-up na ito ng Demon Flame Valley. Ang taong may kulay abo na damit na naglalakad sa likuran ay tila kakaiba. Ang Little Fairy Doctor sa kanyang tabi ay mahinang bamulong habang si Xiaoyan ay malalim ang iniisip. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Lumipat ang kanyang tingin bago tuluyang napatitig sa huling tao sa grupo ng Demon Flame Valley. May isang figure ng tao na ganap na nakabalot sa isang kulay abong damit doon. Sinuri ng mata ni Xiaoyan ang taong iyon kanina. Gayunpaman, ang kanyang aura ay masyadong mahina, sa punto na hindi niya ito binigyang pansin.
Ngayong itinuro na siya ng Little Fairy Doctor, sa wakas ay naramdaman ni Xiaoyan ang isang kakaiba ngunit medyo pamilyar na pakiramdam mula sa kanya. Ang pakiramdam na ito ay naging dahilan upang magkadikit ang kilay ni Xiaoyan. Saglit siyang nag-isip, ngunit wala siyang naisip na anumang pahiwatig. Ang tanging nagawa niya ay ang umiling at sumuko. Isang lamig ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan habang ang kanyang tingin ay muling dumapo kay First Elder Fang Yan na nakikipag-chat at nakangiti sa Elder mula sa Black Emperor Sect. Agad siyang tumalikod at naglakad papasok sa Black Emperor Pavilion nang hindi na nananatili. Sa sandaling ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang katawan, ang huling naka-gray na tao sa likod ng grupo mula sa Demon Flame Valley ay nagtaas ng kanyang ulo pagkatapos na makaramdam ng kung ano. Isang pares ng makakapal at marahas na mga mata ang sumilip mula sa ilalim ng kulay abong damit. Tinitigan niya ang likod ni Xiaoyan habang ang kawalan ng katiyakan ay sumilay sa kanyang mga mata. Battle Through the Heavens. Kabanata 830. Problema na dumarating pagkakatok sa pinto. Ang pagiging lugar kung saan ang mga eksperto at ang mga pinuno mula sa maraming paksayon ay pinaayos ng Black Emperor Sect. Ang Black Emperor Pavilion ay hindi pangkaraniwang marangya. Ang grupo ni Xiaoyan ay nag-click sa kanilang mga dila at nagpuri nang pumasok sila sa walang katulad na malaking pinto nito at tumingin sa maluwag na arena-sized hall. Ang Black Emperor Sect na ito ay talagang kayang gumastos. Ang bulwagan ng kasalukuyang Black Emperor Pavilion ay sobrang maingay at masigla. Napakaraming tao ang nakaupo sa mga nakakalat na grupo. Malaking atensyon ang ibinigay sa mga lugar kung saan nakaupo ang mga taong ito. Ang mga pamilyar na tao lamang at ang mga kabilang sa parehong paksayon ang magkakasama. Ang ilan sa mga taong nakaupo sa mga individual na mesa ay ang nag-iisang mandirigma na gumagala sa Black Corner Region. Ang lakas ng mga ganitong uri ng tao ay karaniwang medyo malakas. Medyo eccentric din ang mga karakter nila. Karaniwan na para sa kanila ang paglabas ng kanilang mga armas at pagharap sa isa't isa sakaling magkaroon sila ng hindi pagkakasundo. Ang kakaibang katangian ng Black Corner Region ay kaguluhan. Ang puntong ito ay hindi nabawasan kahit na sa Black Emperor Pavilion na ito. Dahil sa lugar na ito na natipon ang karamihan sa mga eksperto at paksayon sa Black Corner Region, hindi maiiwasan na magkaroon ng ilang mga kaaway sa mga taong ito. Sa makatuwid, natural lamang na sumiklab ang mga salungatan kapag nagkita na ang mga taong ito. Ang pinaka-epektibong paraan sa paglutas ng hidwaan ay ang lantarang labanan ang isa't isa. Sa makatuwid, paminsan-minsan ay maririnig ng isang tao ang malinaw na tunog ng metal na bumabangga sa metal sa walang katulad na malaking bulwagan na ito. Maaaring nag-aaway ang mga taong ito, ngunit malinaw na mayroon pa rin silang pangangatwiran at alam kung kaninong lugar ito kabilang. Walang sino man ang maaabala tungkol sa isang maliit na away o pagtatalo. Gayunpaman, kung lumaki ang usapin hanggang sa puntong mawawasak ang gusali o mas malala pa, malamang na ang mga eksperto ng Black Emperor Sect na iyon na nagtatago sa mga anino ay agad na mamagitan. Ang tatlong grupo ni Xiaoyan ay nakatayo sa pasukan at pinag-aralan ang bulwagan kung saan nangyayari paminsan-minsan ang matinding madugong labanan. Hindi nila sinasadyang umiling matapos marinig ang mga alon ng tagay mula sa mga nakapaligid na nagmamasid na nakikisaya sa palabas. Ang Black Corner Region na ito ay talagang walang kamukha ng isang mapayapang kapaligiran. Mabilis na lumakad ang isang magandang babaeng katulong hindi nagtagal pagkatapos pumasok ang grupo ni Xiaoyan sa Black Emperor Pavilion. Yumuko siya at tinanggap ang tableta na nakuha nilang tatlo. Ininspeksyon niya ito bago ipaalam sa tatlo ang kinaroroonan ng kanilang silid ng nakangiti. Ang Black Demon Pavilion na ito ay napakalaki at kayang tumanggap ng libu-libong tao. Ang lokasyon kung saan titira ang mga tao ay nahahati sa tatlong kategorya, Sky, Earth, at Human batay sa kanilang lakas o sa mga paksayon sa likod nila. Ang lugar na tinutuluyan ng grupo ni Xiaoyan ay hindi mataas o mababa. Ito ay ang Earth area. Si Xiaoyan ay walang pakialam sa naturang dibisyon. Sa paraan ng pagtingin niya rito, sapat na ito basta't binibigyan siya ng silid upang pinuhin ang mga tabletang panggamot ng hindi naaabala. Si Xiaoyan ay hindi nagmamadaling bumalik sa kanyang silid dahil maaga pa. Kaya naman, tinanggihan niya ang alok ng babaeng katulong na akayin sila sa kanilang silid.
Pinaalis niya ito bago pinamunuan ang Little Fairy Doctor at si Zian, na ang mukha ay puno ng pananabik mula sa masiglang kapaligiran sa paligid, dahan-daang dumaan sa walang kapantay na malaking bulwagan. Dumaan silang tatlo sa malaking maingay na bulwagan na ito bago nakahanap ng mesa sa tabi ng bintana kung saan sila maupo. Nagkataon namang makikita ng isang tao ang luntiang kagubatan sa labas mula sa lugar na ito. Isang malamig na simoy ng hangin ang umihip at naging dahilan upang mas lalong hamina ang ingay na nananatili sa tabi ng kanilang mga tainga. Nakaupo pa lang silang tatlo nang may babaeng katulong na nag-deliver ng tsaa sa sobrang respeto. Ang ganitong serbisyo ay talagang walang kamali-mali. Lumilitaw na ang Black Emperor Sect ay naglagay ng maraming pagsisikap para sa mga ekspertong ito na nagmula sa buong Black Corner region. Umupo si Xiaoyan sa isang upuan at itinaas ang kanyang tasa ng tsaa. Gayunpaman, paulit-ulit na naaalala ng kanyang puso ang taong nakasuot ng kulay abo na nakita niya kanina. Dahil sa kulay abong balabal na nakatikip sa taong iyon, hindi malinaw na makita ni Xiaoyan ang kahit katiting na hitsura nito. Ang dahilan kung bakit nakakaramdam siya ng malabo na pamilyar na pakiramdam ay maiuugnay lamang sa kanyang sensitibong espiritual na pagdama. Ang aura ng taong iyon mula kanina ay lubhang kakaiba. Bagamat ito ay tila napakahina, ang isang tao ay maaaring makaramdam ng isang hibla ng isang hindi pangkaraniwang aura kung ang isa ay maingat na mararamdaman para dito. Hindi ko pa naramdaman ang ganitong uri ng pakiramdam bago. Sa pinakakaunti, masasabi ko na ang taong iyon na may kulay abo na damit ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao na tulad niya na nakikita sa ibabaw. Malumanay na nagsalita ang Little Fairy Doctor. Mukhang alam niya kung ano ang iniisip ni Xiaoyan sa kanyang puso habang pinagmamasdan niya si Xiaoyan, na nakasimangot sa malalim na pag-iisip. Malabong tumanggaw si Xiaoyan. Naramdaman din niya na ang taong nakasuot ng kulay abo ay medyo kakaiba. Gayunpaman, hindi niya maalala kung sino sa mga nakilala niya ang nagbigay sa kanya ng ganitong uri ng dayuhan ngunit pamilyar na pakiramdam kahit paano niya sinubukang alalahanin. Bukod dito, sa ilalim ng pag-scan ng kanyang espiritual na lakas, talagang nahirapan siyang madama ang lakas ng espiritu ng kabilang partido. Ang ganitong pakiramdam ay parang isang malabong fog na sumasakop sa lahat. Nag-isip ng malalim si Xiaoyan sa mahabang panahon, ngunit wala pa rin siyang nakuhang mga pahiwatig. Napabuntong hininga na lamang siya habang tahimik na sinabi sa sarili. Baka nagkamali ako. Matapos aliwin ang sarili sa kanyang puso, sa wakas ay pinigilan ni Xiaoyan ang bagay na ito. Binawi niya ang kanyang iniisip. Nakipagkwentuhan at ngumiti siya sa Little Fairy Doctor sabay pansin sa maingay at malaking bulwagan. Bagamat maingay at puno ng mga tao ang lugar na ito ang uri ng lugar na makukuha niya ang impormasyong kailangan niya. Nakarinig nga si Xiaoyan ng kaunting impormasyon sa pamamagitan ng pag-eavesdrop. Halimbawa, maliban sa Demon Flame Valley, mayroong ilang iba pang napakatandang paksayon sa maraming malalaking paksayon na pumunta sa auction na ito. Ang ilan sa mga paksayon sa labas ng Black Corner region ay nakatanggap din ng ilang impormasyon at nagpadala ng mga eksperto upang magmadali sa Black Corner region. Habang ginagawa ito ni Xiaoyan, narinig din niya ang isang napakapamilyar na paksayon. Xiaogate. Kahit na sa pagiging mahinahon ni Xiaoyan, natigilan siya ng ilang sandali matapos marinig ang pangalan nito sa unang pagkakataon. Kusa siyang nagpakawala ng ngiti. Ito ay hindi inaasahan na ang pangkat na itinatag niya sa pamamagitan ng pagkakataon ay aktwal na uusad sa isang pangkat ng unang rate sa ilalim ng pag-unlad ng kanyang pangalawang kapatid at ang suporta ng Jianan Academy. Sa pamamagitan nito, nauwi rin ito sa pagkakaroon ng kwalipikasyon para lumahok sa ganitong uri ng malakihang auction. Kung ang Xiaogate ay nakikilahok din sa auction na ito, malamang na dapat din silang nakatira sa Black Demon Pavilion. Bulong ni Xiaoyan sa kanyang puso. Hindi niya agad binalak na puntahan at hanapin sila. Sa kasalukuyan, ang mga eksperto ay nagtipon tulad ng mga ulap sa loob ng Black Emperor City. Bagamat ang Xiaogate ay napakabilis na umuunlad, ang pundasyon nito ay hindi maihahambing sa mga sinaunang pangkat na ito. Sa makatuwid, ang pagpapanatiling mababang profile ay isang magandang bagay. Bukod dito, kung siya ay nakatago sa mga anino, siya ay maaaring magbigay ng isang hindi inaasahang kamay sakaling mangyari ang anumang aksidente sa Xiaogate.
Karamihan sa narinig ni Xiaoyan habang nakikinig ay ang impormasyon tungkol sa Bodhisattva Body Transformation Saliva. Tila ang bagay na ito ay isang patalastas na hindi gaanong gastos. Maliban kay Xiaoyan at ilang iba pa, alam ng karamihan sa mga tao na ang Bodhisattva Body Transformation Saliva ay magiging isa sa mga hinahangad na kayamanan sa malakihang auction na ito. Karamihan sa mga tono ng mga tao ay napuno ng matinding init nang banggitin nila ang Bodhisattva Body Transformation Saliva, lalo na ang natural na espiritual na bagay, ang Bodhisattva Heart. Isang simpleng Bodhisattva Body Transformation Saliva lang ang nakapagdulot ng pagkainggit ng maraming tao. Pagkatapos ng lahat, hanggat ang isang tao ay natupok ang bagay na ito, ang isa ay magagawang mapabuti ang kanyang konstitusyon. Ang pagpapahusay na ito sa konstitusyon ay nagkaroon ng isang mahusay na pang-akit sa lahat. Walang aasahan na ang katawan ni Xiaoyan ay umabot na sa punto kung saan hindi na kailangan ng anumang pagpapabuti. Mukhang naging mabagal kami sa pag-aaral nito. Ang mga bagay na hindi namin mahanap sa mahabang panahon ay sobrang karaniwang kaalaman dito. Dahan-daang binawi ni Xiaoyan ang kanyang iniisip bago bumuntong hininga sa Little Fairy Doctor at Zuyan. Upang makuha itong Bodhisattva Body Transformation Saliva, gumugol sila ng humigit kumulang kalahating taon sa mahabang paglalakbay mula sa Chuyon Empire patungo sa Black Corner Region, para lang wala silang natanggap. Gayunpaman, halos lahat ay alam kung ano ang Bodhisattva Body Transformation Saliva sa lugar na ito. Bahagyang napangiti din ang Little Fairy Doctor pagkarinig nito. Agad niyang sinabi, mayroong 3 araw pa bago magsimula ang auction. Malamang na mas marami pang paksayon at eksperto ang susugod sa Black Emperor City sa 3 araw na ito. Ang Black Corner Region na ito ay hindi isang lugar na maihahambing sa Chuyon Empire o Jiama Empire. Napakalayo ng bilang ng mga eksperto. Tumanggo si Xiaoyan. Ang Black Corner Region ay malapit sa gitna ng kontinente ng Daoqi. Dahil sa espesyal na kapaligiran ng lugar na ito, hindi mabilang na bilang ng mga ninakaw na bagay ang lumitaw dito. Ang mga bagay na iyon ay magiging mahirap i-auction sa labas ng rehiyong ito. Dahil dala ng kakayahang makipagpalitan ng mga ganoong bagay, ang Black Corner Region na ito ay natural na hindi maihahambing sa mga lugar na malapit sa mga desolated na lugar tulad ng Jiama Empire at Chuyon Empire. Tara na, medyo gabi na. Magpapahinga tayo ng isang gabi. Bukas, sisimulan ko na magpino ng ilang medicinal pills na pwede nating inumin. Kung hindi, ano ang gagamitin natin para makipagkompetensya sa mga taong iyon sa auction? Dumungaw ang mga mata ni Xiaoyan sa bintana upang tingnan ang lagay ng panahon sa labas bago ibinaba ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Nakangiting mungkahi niya sa kanila. Oo, tumanggo ang Little Fairy Doctor. Tumayo silang 3 sa table nila. Tatalikod na sana sila nang biglang naging magulo ang hall. Pagkatapos nito, isang malaking grupo ng malalaking lalaki na may mga mukha na puno ng masamang hangarin ang lumakad patungo sa kanila sa isang mabangis na paraan. Kumunot ang noo ni Xiaoyan at sinulyapan ang malalaking lalaking iyon para lamang makakita ng tato na lobo. Bahagya siyang nagulat. Tila ang 10 dagdag na mga tao na random niyang natapos pabalik sa pasukan ng lungsod ay nagtataglay din ng ganitong uri ng pagmamarka. Mukhang magkakaroon ng kaunting problema. Sumulyap ang Little Fairy Doctor at walang ingat na nagsalita. Tumanggo si Xiaoyan. Dahil hinanap na siya ng kabilang partido, hindi siya nagmamadaling umalis. Umupo siya pabalik sa kanyang upuan sa gitna ng maraming nagtatakang tingin. Kalmado ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang grupo ng malalaking lalaki na lumulubog. Maraming eksperto sa loob ng Black Emperor Pavilion na ito. Ito ay isang magandang bagay na panatilihin ang isang mababang profile. Gayunpaman, ang patuloy na pag-iwas ay mag-aanyaya ng higit pang problema. Sa pagkakataong ito, maaaring magandang pagkakataon na para patayin ang pangunahing partido at patahimikin ang iba. Ang grupo ng malalaking lalaki na may mabangis na aura ay natural na nakaakit ng maraming mata mula sa mga nasa bulwagan. Ang ilan ay agad na naglabas ng nagulat na paghinga. Ano? Hindi inaasahan na kahit si Koi siya at ang taong iyon ay dumating sa Black Emperor City. Nabalitaan na ang isang 1-star na si Dao Wang ay pinatay ng taong ito hindi pa matagal na ang nakalipas. Ang Koi Wolfgang ay walang awa.
Hindi ko alam kung paano sila na-offend ng brat na iyon, ngunit malamang na makaranas siya ng ilang hirap ngayon. Ang malalaking lalaking walang shirt na puno ng mabangis na aura, tulad ng isang uhaw sa dugo na lobo, ay pumunta sa gilid ng mesa ng grupo ni Xiaoyan sa ilalim ng focus ng maraming mga mata. Bang! Isang malaking paa ang marahas na ibinagsak at binasag ang mesang kinaroroonan nilang tatlo. Naglipad ang mga tipak ng kahoy. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na ang mukha ay may ilang mga galos ay isang pambihirang malungkot na tao. Ang kanyang mga mata ay parang mga kutsilyo habang tinatangay nila si Xiaoyan bago umalangaw-ngaw ang isang makapal na boses sa rehiyong ito ng bulwagan. Munting bastos. Ikaw ba ang pumatay ng isang tao mula sa aking Koi Wolfgang pabalik sa pasukan ng lungsod?